Kabanata 1881. Itinulak ni Colton ang kamay ni Freya, itinabi ang kanyang coat, at naglakad patungo sa banyo. Matigas na nakaupo si Freya sa kama, nakagat ang labi, nakikinig sa lagaslas ng tubig na nagmumula sa loob ng banyo, at hindi maiwasang higpitin ang pagkakahawak sa kumot. Sure enough, hindi pa rin nagbabago ang galit niya sa akin. Tapos anong ibig niyang sabihin nung binigay niya sa akin yung necklace at hinalikan niya ako 3 years ago? Habang lumalabas si Colton sa banyo na naka-bathrobe, pinalibutan siya ng singaw ng tubig, at ang mga patak ng tubig na hindi pa napupunas ay gamulong sa kanyang namumuong leeg. Pinatuyo niya ang buhok gamit ang tuwalya at tumingin kay Freya. Napasandal si Freya sa ulo ng kama habang nakayuko ang mga paa at naaagrabyado ang ekspresyon na para bang may ginawang mali sa kanya. Nakakamali ba siya? Piff, she's just pretending when I'm around. Nilagay niya ang towel sa countertop, lumakad, at tumabi sa kama. Hindi ka ba maliligo? Bumalik siya sa katinoan at hindi na siya nilinggan. Hindi, nakakainis. If you think I'm disgusting then, broken bar. Bago pa niya matapos ang pangungusap, naramdaman niyang umaalis ang buong katawan niya sa lupa nang binuhat siya ni Colton at dinala sa banyo. Pilit na kumawala si Freya. Sabi ko na nga ba ayaw kong maligo eh. Ibaba mo ako. Inihulog siya sa isang batya na puno ng maligamgam na tubig, at nabasa ng tubig ang kanyang bathrobe. Sa ilalim ng liwanag ng naglalagablab na LED lights, ang mga puddles sa tiles na sahig ay umaalog-alog habang umiindayog ang refleksyon ng taong nakababad sa bathtub. Ang malarosas na labi at maputlang mukha ay bumuo ng isang napakatingkad na eksena, at ang kapaligiran ay nakakaakit na nagpapasigla sa kanya. Nanlalabo ang mga mata niya habang nakayuko, nakahawak sa likod ng ulo niya gamit ang palad niya, at walang babala na hinahalikan siya. Nahihirapan siyang huminga. Dapat tayong mag-usap. Nilinggan siya ni Colton at hinalikan siya sa balikat. Anong gusto mong pag-usapan? Mahigpit na hinawakan ni Freya ang gilid ng bathtub. Hindi kita papanagutin sa nangyari, at wala tayong utang sa isa't isa pagkatapos ng gabing ito. Pwede ka bang pumayag dito? Huminto siya ng ilang segundo, hinawakan siya sa kanyang jawline, at inikat ang kanyang mukha. Sa tingin mo ba pumunta ako sa iyo para payagan mo akong panagutin ako? Kinagat niya ang kanyang labi. Kung ganoon ano ang balak mong gawin sa akin? Siya nash kanyang ngipin, scoffed, idiniin ang kanyang mga labi sa gilid ng kanyang leeg, at hinalo ang tubig. Hindi ko papanagutan ang sarili ko sa nangyari. Sa kabaligtaran, pinaglalaroan lang kita. Freya Pruitt, wala kang mapupuntahan hanggat hindi ako nagsasawa sa iyo. Kinabukasan, sa studio, si Daisy ay naghihintay ng tawag ni Freya mula nang mag-makeup siya sa umaga, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, hindi siya taga-Baseburg, kaya paano kung nakatagpo siya ng masamang tao? Lumabas si James sa labas ng dressing room at nakasandal sa pinto. You women can really take forever to put on your makeup, ha? Ibinaba ni Daisy ang cellphone niya at tinignan siya sa labas. Salamin, memorize mo na ba ang lines? She had to work with James in the same crew this time, yun ang gusto ni Charlie. Sa nakalipas na 3 taon, mas marami ang nakilahok ni James. Variety show kaysa sa paggawa ng pelikula at naging isang kilalang artista sa aspeto ng variety show. Iyon ay dahil nalaman ni Charlie na hindi maganda ang husay ni James sa pag-arte, ngunit nang malaya siyang maipakita ang kanyang kakayahan sa mga variety show, talagang nakuha niya ang limelight. Sa katunayan, hindi inutil si James. Kahit papaano ay dati na siyang master ng lahat ng uri ng laro. Kahit na ito ay isang makabagong laro na ginawa ng production team, makukuha niya ito pagkatapos ng 1 hanggang 2 round. Sa pagkakaroon ng game sense sa kanyang bulsa, hindi niya kailanman pinigilan ang kanyang mga kasamahan sa koponan ngunit magiging utak ng kanyang koponan sa halos lahat ng oras. At pagkatapos ng mahabang panahon, sa wakas ay nakuha niya ang pagkakataon na maging bahagi ng isang paggawa ng pelikula. Nag-aalala si Charlie na hindi maganda ang performance ni James, kaya umaasa siyang gagabayan ni Daisy si James sa kanyang lakad. Si James ang pangalawang lalaking lead sa crew, na gumaganap bilang anak ng isang nobleman sa Yennes. Hindi naging mahirap na gampanan ng isang karakter na may parehong personalidad gaya ng kanyang sarili sa totoong buhay. Ang kailangan lang niyang gawin ay ang sarili niya. Gayunpaman ang pagkakaiba sa mga katangian ay magiging malaki sa huling yugto ng script dahil itinakda sa script na ang pamilya ng karakter ay masisira sa huling yugto. Ang mga taong sumuporta sa kanya noon ay tatalikuran at kutsain siya.
Kailangang lumipat si James mula sa isang mapagmataas na anak ng isang mayamang pamilya tungo sa isang ulilang-ulila ng isang aristokrata, kaya naman natakot si Charlie na baka hindi magawa ni James ng maayos. Kabanata 1882. Nag-cross arms si James. Bibigkas lang ng strip, wala nang mas simple pa dito. Si Daisy ay tapos nang maglagay ng kanyang makeup, kaya tumayo siya, dala ang strip sa kanyang kamay at naglakad palapit sa kanya. Tapos sasamahan mo ako magpa-practice. Magsasanay. Ano ang punto? Hinampis siya ni Daisy ng strip. Sinishoot nila ang eksena natin ngayon. Kung niloko mo ako, tatalunan ko ang kalokohan mo. Yumuko siya at muling humajejek. Okay, fine, practice lang. Hindi ito magiging mahirap para sa akin na sirain ito. Makalipas ang 15 minuto, sinaman ng tingin ni Daisy si James, na sobra-sobra na ang husay sa pag-arte at naglalabas-masok sa ugali. Sa sobrang galit niya ay binaton niya ang script sa kanya. James, tell, nabasa mo na ba ang script? Umiwas si James sa kanan at kaliwa, dala ang script. Huwag mo akong patulan. Nakalimutan ko lang yung lines. Tumakbo siya palabas ng pinto at may nabonggo na hindi tumitingin. Napaatras si Freya at akmang hahampasin ang prop box na nakalagay sa koridor. Pero agad na inabot ni James at hinayla siya. Ingat ka. Narinig ni Daisy ang paggalaw sa labas at tumakbo palabas. Nakita ko lang sina James at Freya na nahuhulog sa prop box. Hindi naramdaman ni Freya ang sakit dahil naging human cushion niya si James. Gayunpaman, ang prop box na umaalog-alog mula sa gilid hanggang sa gilid ay nasa gilid ng pagtaob at pagbagsak sa kanilang dalawa. Inunat ni Freya ang kanyang kamay, itinukod ito sa tamang oras upang pigilan itong mahulog, at saka tumingin kay James. Sir, ayos lang po ba kayo? Natigilan si James. Nakuha ng babaeng nasa harapan niya ang lahat ng kanyang atensyon, ang kanyang walang pakialam na tingin at ugali ay talagang nagustuhan niya. Hindi pa siya naniniwala sa love at first sight noon pa man, pero ngayon ay naniniwala na siya. Humakbang si Daisy at tinulungang makatayo si Freya. Freya, okay ka lang? Okay lang ako, siya. Mabilis na bumangon si James, inayos ang medyo magulo niyang costume, at ngumiti. Ayos lang ako. Tumanggaw si Freya. Natutuwa akong marinig iyon. Napansin ni Daisy na nakatitig si James kay Freya, kaya hindi niya namamalayan na hinayla niya si Freya sa likod niya at nilapitan siya. James, anong ginagawa mo? Bumalik sa katinoan si James, umiwas ng tingin, at tumahimik. Kaibigan mo ba ito? Oo, assistant ko rin siya. Your assistant. Biglang naging interesado si James at iniabot ang kamay kay Freya. Sa narinig ko, ang iyong pangalan ay Freya. Ikinagagalak kitang makilala. Ako ang senior ni Daisy sa ahensya, at ang pangalan ko ay James Tell. Si Freya ay nasa kawalan. Ganyan ba kasigla ang lahat ng taga-Slekova? Nakipagkamay siya sa kanya dahil sa pagiging magalang at tumango. Ikinagagalak din kitang makilala. Binawi niya ang kamay niya at tumingin kay Daisy. Sorry, late ako nakarating. Ngumiti si Daisy at inakbayan siya. Dumating ka dito sa tamang oras. Tara na. Ipapakita ko sa iyo ang paligid ng studio. Natigilan si James sa kinatatayuan at titig na titig sa walang laman na palad, pakiramdam niya ay may biglang nawala. Oo, tiwala ako na ninakaw lang ang puso ko. Hinabol niya sila. Hoy, hintayin mo ako. Dinala ni Daisy si Freya para makilala ang mga tripulante, at palagi silang sinusundan ni James na parang bodyguard nila. Sa oras na ito, nakita ng isang babaeng artista na nakaupo sa kotse ng yaya si James na sinusundan si Daisy kung saan-saan at kinuyam ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa sulok ng kanyang script na nilulukot ang mga papel. 3 taon nang umiikot ang iskandalo sa pagitan nina James at Daisy. Bagamat tinulungan sila ng kanilang ahente na linawin ang kanilang relasyon sa isa't isa sa publiko at media, mas malapit si James kay Daisy. Hindi kaya ang taong gusto ni James ay si Daisy. Gayunpaman, sa nakikita ko, pinipili ni Daisy na huwag pansinin si James sa halos lahat ng oras. Parang wishful thinking lang ni James. Nakilala niya si James sa isang variety show at na-assign sa grupo ni James noong naglalaro sila. Ang James na nakilala niya ay hindi kasing hirap pakisamahan gaya ng balibalita. Sa kabaligtaran, siya ay napakaseryoso sa buong laro at sinubukan ang kanyang makakaya upang tulungan ang kanyang mga kasamahan sa koponan na ay clear ang antas. Iyon ay kung paano niya nagustuhan si James. Kabanata 1883. At dahil din kay James kaya niya kinuha ang film project na ito. Gayunpaman, ang dilag na kinagigiliwan niya ay naging isang utusan noong nasa paligid niya si Daisy.
Kaya paanong hindi siya maiinis dahil doon? Nakita ng kanyang assistant na may mali sa kanya at nagtanong, Susan, is everything okay? Kakapanalo lang ni Daisy Vanderbilt ng Best Actress Award, di ba? Ano ang dapat ipagmalaki? Maging ang Prince Charming ko ay kusang sumusunod sa kanya na parang alagang hayop. Sino ba naman ang magpapakita sa kanya ng ganito kalaking paggalang kung hindi siya ang anak ng mga Goldman? Galit na galit si Susan na hindi man lang niya nagawang basahin ang script ng mag-isa. Walang magawa ang katulong. She's born with a silver spoon. So hindi lang tayo pwedeng gumawa ng one-to-one comparison between her and us, di ba? At saka, parehong upper class sina James at Daisy, kaya hindi ba normal na mas magkasundo sila? Sinaman siya ng tingin ni Susan. So are you saying that Daisy is a good match for my Prince Charming? Mabilis na kumaway ang katulong. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ngumuso si Susan habang nakatutok ang tingin sa direksyon nila. Daisy Vanderbilt, wait lang. Tiyak na gagawin kong isang buhay na impyerno ang iyong buhay. Sa sandaling iyon, tila binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon nang makita niya si James na nag-order ng isang tasa ng kape sa malapit na kafe. Inihatid ng waiter ang kape sa crew. Inilagay ito sa tabi ng folding chair ni James, at umalis. May naisip si Susan, at sumilay sa kanyang mga mata ang isang kislap ng katangahan. Dapat ay binili niya iyon para kay Daisy. Kahit ang Diyos ay nasa tabi ko ngayon. Magsisimula na ang crew sa pag-film. Ang eksena ngayon ay ang storyline kung saan ang babaeng lead, na ginampanan ni Daisy, at ang pangalawang lalaki ay nakatagpo ng mga assassin sa isang restaurant. Conspiracy thriller ang drama. Dahil sa pagkakakilanlan ng mga lead na lalaki at babae, medyo malabo ang romansa sa pagitan ng dalawang lead, at halos walang intimate kiss scene. Ang lalaking lead ay ang master ng assassin organization na nagpatibay ng female lead. Nakipagsabuatan din siya para pabagsakin ang prinsipe ng kaharian. Ang katotohanan na pinagtibay ng organisasyon ng babaeng lead ay ginawa siyang nominal foster father, kaya tinuruan niya ito ng martial arts at ginamit pa siya para mapalapit sa mga autoridad upang makuha ang kanyang mga kamay sa confidential na impormasyon. Gayunpaman, sa paglaon sa script, nagkakaroon siya ng damdamin para sa babaeng lead, na ginagawa siyang isang napaka-contradiction at komplikadong papel. Sa kabaligtaran, ang pangalawang lalaki na pinuno ay anak ng isang maharlika sa Yennes, isang ligaw ngunit tapat na bohemian. Siya at ang babaeng lead ay naging magkaibigan sa kahirapan at sa wakas ay naging tiwala sa isa't isa. Kung tutusin, mas maraming eksena ang ibinahagi ng babaeng lead sa pangalawang male lead kaysa sa male lead sa orihinal na nobela. Kahit na ang pinunong lalaki ang naluklak sa trono at naging emperador sa huli, nakipaghiwalay pa rin siya sa pinunong babae dahil hindi sila magkasundo sa kanilang mga ideolohiya, at ang pangalawang pinunong lalaki ay ang sumama sa kanya sa pagpunta niya sa kabundukan. Sa script na ito, bukod sa mabibigat na emosyon sa pagitan ng lalaki at babaeng lead, ipinakita rin ang mga panlilinlang, diskarte, kalkulasyon, pagmamahal at puot na relasyon na buhol sa mga karakter, at ang pagkakaibigang nabuo sa hirap at ginhawa. Ang direktor ay nakaupo sa harap ng monitor, ang on-site na kagamitan sa camera ay naroon na, at ang paggawa ng pelikula ay opisyal na nagsimula. Ang mga aktor na gumanap bilang mga assassin ay ibiniti ng kanilang mga sarili sa mga wire, sumugod sa mga ambi. Tumalon sa mga dingding, at dumaong sa in. Si Daisy ay nagkaroon ng maraming karanasan at gumagalaw ng maayos sa eksena sa panahon ng mga eksena ng labanan. Cut! Biglang sumigaw ang director, tumayo, at kinuha ang loudspeaker. James, medyo maaga kang pumasok sa frame. Uulitin natin ang buong eksena. Inulit ito ni James, ngunit matapos ulitin ng 3 o 4 na beses, hindi na nakatiis ang direktor. James, ano bang nangyayari sa'yo? Lumingon si Daisy at nakita niyang hindi masyadong maganda ang ekspresyon ni James, kaya humakbang siya at nagtanong, Oy, okay ka lang? Napansin din ng direktor na may mali at tumayo sa kanyang upuan. Ano ang nangyayari? Tinakpan ni James ang tiyan at pigil hininga. Direktor, ang sakit ng tiyan ko. Hindi ko na ito kayang hawakan pa. Agad siyang tumakbo patungo sa restroom. Nagpalitan ng tingin ang lahat ng naroon. Tinakpan ng direktor ang kanyang noo dahil nawalan siya ng sasabihin. Pinalayas niya si James dahil naramdaman niya na ang role setting ng pangalawang male lead ay katulad ng kay James. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa unang shoot, masyado siyang pabaya sa casting niya. Gayunpaman, pagkatapos pumunta ni James sa banyo, bumalik siya. Sa isa pang 2 hanggang 3 beses. Paglabas niya ng banyo, mukha siyang nanghihina,
at ang kutis ng mukha niya ay sobrang putla. Hiniling ng direktor sa staff na tulungan siya palabas ng studio para makapagpahinga. Pero para makahabol sa pag-usad, pinagpatuloy nila ang pagsasapelikula ng iba pang mga eksenang nauna lang sa babae. Kabanata 1884. Samantala, matagumpay na dumating si Susan sa eksena, gustong panoorin si Daisy na mapag-alitan dahil sa pagpapabagal sa pag-usad ng crew. Sinong mag-aasam na ang nakita lang niya ay si Daisy ang kinukunan ng isa pang eksena habang si James ay wala kahit saan. Naramdaman niya kaagad na may mali. Mabilis na tinanong ni Susan ang isang staff, hindi ba kinukunan natin ang eksena ni na Daisy at James ngayon? Bakit hindi ko nakikita si James na kumukuha ng pelikula? Sagot ng staff, Mr. Sitel ay masama ang pakiramdam at nagtatae, kaya't pansamantala siyang nagpahinga. Pagtatay, broken bar. Nanlamig si Susan sa pwesto habang nanginginig ang kanyang mga paa. Paano ito nangyari? Hindi kaya ininom ni Daisy ang tasa ng kape na nilagyan ko ng laxatives, kaya siya mismo ang uminom. Inakala niyang para kay Daisy iyon, kaya kusa pa siyang nagdagdag ng maraming laxatives. Fuck, kasalanan lahat ito ni Daisy. Pagkatapos mag-film ni Daisy, pumunta sila ni Freya sa lounge para bisitahin si James. Ang mukha ni James ay parang mapatlo na parang papel, at patuloy ang pag-ungol ng kanyang tiyan. Fuck, pare, siguradong may mali sa tasa ng kape na iyon. Pagtataka ni Daisy, yung kape, bigla niyang naalala na binili pala ni James si Freya ng isang tasa ng kape kanina, ngunit hindi ito ininom ni Freya, kaya siya na lang ang uminom. Nagulat si Freya, ang tinutukoy mo bang tasa ng kape na binili mo sa akin? Noong una, binigyan siya ni James ng tasa ng kape na ito, ngunit hindi siya pamilyar kay James, kaya naisip niya na hindi ito angkop para sa kanya na uminom ng isang bagay mula sa kanya ng walang dahilan. Dahil dito, tinanggihan niya ang mabait na alok nito. Pilit nang umiti si James. Salamat sa Diyos, hindi mo ito ininom. Kung hindi, ikaw ay magiging. Bago pa man siya makatapos magsalita ay huminga siya ng malalim at pigil ang hininga. Hindi ko na kaya. Dumiretso siya ulit sa restroom. Walang magawa si Daisy. Mukhang hindi siya makakapag-film ngayon. Kukuha ako ng gamot para matigil ang pagtatay niya. Sa bagay, isa siyang artista sa iisang kumpanya at ang senior niya sa pangalan, kaya dapat siya ang alagaan niya. Tumayo siya at lumabas ng lounge. Nakatanggap ng text message si Freya sa oras na ito. Nang makitang galing iyon kay Colton, tumigas agad ang ekspresyon niya. 5 PM na nang matapos si Daisy sa paggawa ng pelikula. Nang lumabas sila ni Freya sa studio, nakita nila si Colton na naghihintay sa harap ng sasakyan. Walang kamalay-malay na iniwas ni Freya ang kanyang tingin nang makita siya, na tila hindi natural. Tumakbo si Daisy. Colton, how are you so free to come and pick us up? Tumugon si Colton na may mahinang ugong, at ang kanyang tingin ay napatitig kay Freya ng ilang segundo bago lumipat sa eksena. Babalikan kita girls, sumakay ang dalawa sa kotse, at tinanong ni Daisy si Freya kung saan siya nakatira. Tumigil sandali si Freya, ngunit tiniyak na ni Colton si Daisy nang sasagutin na niya ang tanong. Ibabalik ko siya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nagulat si Daisy at napatingin sa kanilang dalawa. Sobrang kakaiba ang atmosphere nilang dalawa simula nang sumakay kami sa sasakyan. May hindi maipaliwanag na awkwardness. Unang pinabalik ni Colton si Daisy sa mansyon ng Goldman. Pagkababa ni Daisy sa sasakyan, hindi niya nakalimutang ibaba ang ulo sa tabi ng bintana ng driver's seat. Colton, kaya mo ba talagang pauwiin si Freya sa lugar niya ng ligtas? Nag-click si Colton sa kanyang dila at itinulak ang kanyang ulo palabas ng kotse gamit ang kanyang daliri. Isara mo ang bitag mo at pumasok ka. Pinagmasdan ni Daisy si Colton na nagmamaneho. Bakit pakiramdam ko hindi ko talaga mapagkakatiwalaan si Colton? Pumasok si Daisy sa mansyon at narinig ang boses ng isang tao bago siya makarating sa sala. Bahagya siyang nagulat at may nakita siyang dagdag na tao na nakaupo sa sofa. Si Noel Ace yun. Inilapag ni Maisie ang kanyang tasa ng tsaa. Daisy, bumalik ka sa tamang panahon. Hinihintay ka na ng noli mo. Agad na uminit ang mga pisngi ni Daisy, at nagmadali siyang pasulong, hinayla pataas si Noel Ace, at agad siyang inilabas. Lumamlam ang ekspresyon ni Nolan. Ibinaba niya ang kontrata at tinanggal ang kanyang salamin. Imulat mo lang ang iyong mga mata at tumingin. That brat is everything that our daughter see now. Ngumisi si Maisie at Sam Andal. Pero ikaw lang ang nakikita ko. Hinimas ni Nolan ang katawan niya sa katawan niya.
Pagkatapos nito, papalamigin ba ng asawa ko ang nasugatan kong puso? Kabanata 1885. Napangiti si Maisie. Magwala ka. Binitawan ni Daisy ang kamay ni Noel sa looban at tumalikod. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na pupunta ka? Hinayla ni Noel ang kanyang nakalaylay na palawit sa gilid ng kanyang mukha, inilagay ito sa likod ng kanyang tainga, at nagbigay ng isang mahinang ngiti. Ganyan na ba ako ka-unpresentable? Hindi naman. Paliwanag niya, pero paano kung pahirapan ka ng tatay ko noong wala ako rito? Huminto si Noel ng ilang segundo, ibinaba ang kanyang tingin, at tumindi ang kanyang ngiti. Nakikita mo ba ako bilang isang taong matatakot sa mahirap na sitwasyon? Umiling si Daisy, sobrang kapal ng balat mo para matakot dyan. Tumawa siya ng malakas, natutuwa akong alam mo iyon. Ibinuhos ang kinang sa mayayabong na patio, na nagmistulang oil painting. Napatingin ang mga katulong na dumaan sa pavilion. Nang magkatabi, mas maganda ang hitsura nilang dalawa kaysa sa makapigil hiningang tanawin. Ibinaling ni Daisy ang kanyang ulo, at ang kanyang tingin ay nakatuon kay Noel. 3 taon ko na siyang hindi nakikita, at parang mas lalo siyang nakakasilaw. Huwag pansinin ang katotohanan na mas maganda siya kaysa sa isang babae. Siya rin ay isang matagumpay na tao. At ang pangunahing bagay ay napaka-flirt niya sa mga babae at napakaamo sa parehong oras. Lahat ng babae ay dapat mahilig sa ganoong lalaki, hindi ba? Matagal na akong nasa entertainment industry, at wala sa mga male celebrity na nakilala ko ang mas maganda kaysa sa kanya. Kung siya ay gagawa ng isang debut sa industriya, tiyak na siya ay ituring bilang ang pinakamahusay na hitsura na beau ng industriya. Itinagilid ni Noel ang kanyang ulo para tingnan siya, at isang pahiwatig ng katuwaan ang bumungad sa kanyang mga pupil na mapusyaw na kulay. Mukha ba akong maganda? Hindi niya namamalaya na tumango, bumalik sa kanyang katinoan, at agad na umiwas ng tingin. Iniisip ko lang na kung magde-debut ka sa iyong hitsura, tiyak na ikaw ang pinakamahusay lukang male celebrity na inaalok ng industriya. Oh, really? Tumagilid si Noel at lumapit sa kanya. Gusto mo magdebut ako? Nabulunan siya sa sarili niyang mga salita. Nagdadaldal lang ako para masaya. Kung magde-debut siya, baligtarin niya ang buong showbiz at internet. Kung iyon ang mangyayari, ilang kaga sa pag-ibig ang kailangan kong kalabanan. Naaninag ang kanyang mukha sa kanyang mga pupil. Nakuha niya ang bakas ng nervyos at pag-aalala mula sa kanyang ekspresyon, at isang pahiwatig ng amusement ang umapaw mula sa kanyang mga eye socket. Huwag kang mag-alala, hindi ako magde-debut. Ikaw lang ang tanging tao sa mundo na makaka-appreciate ng kagwapuhan ko. Hindi maiwasang uminit ang mga pisngi ni Daisy habang inilalayo ang mukha sa nagbabagang tingin nito. 3 taon na ang nakalipas, paano pa ako magiging susceptible sa landi niya? Huminga siya ng malalim at ibinaling ang ulo para harapin ang gwapong mukha na kayang kabigani ng lahat ng nilalang sa mundo. Hindi na umubra sa akin ang panliligaw mo. Oh really? Lumapit siya, at wala pang 1 pulgada ang layo ng labi niya sa pisngi niya. Ano naman ang alindog ko? Napalunok ng laway si Daisy nang medyo malabo ang tingin. Casual na tinanggal ni Noel ang isang butones sa kwelyo ng kanyang shirt habang nakatitig sa kanya. Ang halimuyak ng cedar na dumami mula sa kanyang suit ay lubhang pabago-bago dahil ang pagitan ng dalawa ay napakakitid. Itinaas ni Daisy ang kanyang kamay, itinulak ang kanyang mukha, at ibinaba ang kanyang ulo. Okay. Fine, aaminin ko talo ako. Hinawakan niya ang palso nito at hinalikan ang palad nito. Napamanhid siya ng bahagya at agad niyang binawi ang kamay habang namumula. Nalampasan mo na, napangiti siya. Okay, titigil na ako. Sa pang-aasar sa'yo, kung susunggaban mo ako dito, mahirap para sa akin na ipaliwanag ito sa lahat ng tao dito. Kumunat ang noo ni Daisy. Ayoko. Nanatili si Noel para sa hapunan, at ang kapaligiran ng hapagkainan ay banayad ngunit mapang-api. Ang kapaligiran sa pagitan ni Nolan at Noel ay iba sa iba. Natural lang sa mag-ama na hindi magkagusto sa isa't isa anuman ang mangyari. Tinakpan ni Daisy ang kanyang noo at gustong mag-isip ng paraan para lumiwanag ang kapaligiran. May naalala tuloy siya bigla. By the way, pinabalik ni Colton si Freya. Bakit hindi pa siya bumabalik? Tumawa si Noel ngunit hindi sumagot. Napapikit si Maisie. Si Freya ba ang kaibigang binanggit mo sa akin noong nasa abroad ka? Nakangiting sabi ni Daisy, oo, pumunta siya sa Baseburg para hanapin ako. Ipapakilala ko siya sa iyo balang araw kapag libre ka na. Okay, matagal nang gustong makilala ni Maisie ang matalik na kaibigan ni Daisy.
Pagbalik ni Colton sa mansyon ay lampas 11 PM umakyat siya sa itaas, at doon na lumitaw ang isang silhouette sa likod niya. Siya ay naging lubhang mapagbantay kaagad. Sino yan? Kabanata 1886. Tamad na nakasandal si Noel sa dingding. Late ka nakabalik. Nagulat si Colton ngunit mukhang kalmado. Nandito ka pa. Napangiti siya. I'm stay over. Nakataon ang mga mata ni Noel sa lumuwag na kurbata ni Colton at sa mga bakas ng kagat na sumilip sa kanyang kwelyo, at ngumiti siya. Ang bilis mo daw gumalaw sa pinsan ko. Kumunat ang noo ni Colton ngunit hindi nagsalita. Nilampasan siya ni Noel at huminto sa likuran niya ngunit hindi lumingon. Seryoso ka ba sa kanya? It's none of your business. Naglakad si Colton sa kanyang silid. Ibinaling ni Noel ang kanyang ulo, tumingin habang si Colton ay nawala sa mga anino, at dulang dahil nakikita niya ang katotohanan. Kinabukasan, sa shoot, kumuha si James ng ilang electrolytes, nagpahinga ng isang gabi, at sa wakas ay nakabalik din ng enerhiya. Umupo siya sa kotse at nagbasa ng script habang naghahanap ng kung sino sa crowd. Dinala ni Susan Hutch ang isang magandang lalagyan na may pagkain sa kanya at ngumiti. James, nag-lunch ka na ba? Huminto si James at kumunat ang noo. Ikaw, awkward na sinabi ni Susan, hindi mo ba ako naaalala? Ako si Susan Hutch. Nagkatrabaho kami sa isang palabas. Naalala niya siya. Oh, ikaw pala. Pwede ba kitang tulungan? Nahihiyang ibinaba niya ang ulo at hinawakan ang lalagyan. Gusto kong itanong kung nagtanghalian ka na. Kung ayaw mo, ako. Daisy, dito ka. Nakita ni James si Daisy, at nagliwanag ang mga mata nito. Pinutol niya si Susan habang nakatayo at winawagayway ang braso. Nahiya at nalungkot si Susan na hindi siya pinansin. Lumapit si Daisy sa kanya at sinabing, Nako, mukhang gumaling ka na. Oo, muntik na akong mamatay kahapon. Natutuwa ako na matigas ang katawan ko. I gave the cafe a bad review last night dahil sa sobrang galit ko. Nagalit si James nang maalala ang nangyari kagabi. Ang inumin na iyon ay hindi ginawa mula sa kape kundi laxatives. Pinahiya siya nito sa harap ng babaeng kinaiinteresan niya. May naalala siya at tumingin sa paligid. Nasaan ang katulong mo? Nag-cross arm si Daisy at tinitigan siya ng masama. Hindi mo man lang ba iniisip? Si James ay napakabait kay Freya mula kagabi at bumili pa siya ng kape para sa kanya. Dapat may nangyayari. Sumili ang malawak ng ngiti ni James. Matagal na tayong magkakilala. Hindi ako ganoong klase ng tao. Miss Vanderbilt, si Susan, ang hindi pinansin na partido, sa wakas ay nawala ito. Pinilit niyang kontrolin ang ekspresyon niya at ngumiti. I think your acting skills are way better than some of the seniors here. Ikaw talaga ang pinakamahusay na artista. Malakas niyang sinabi iyon para kunwaring purihin siya, pero pinipilit lang niyang purihin siya habang sinisiraan ang mga nakatatanda. Ang ilang mga matatandang aktor ay umarte ng higit sa 2 dekada at medyo mahusay. Kahit na nagsimula si Daisy bilang isang child actor at nakakuha ng Best Actress Award, ang mga nakatatanda pa rin ang may kapangyarihan pagdating sa karanasan. Kung pumayag si Daisy sa mga papuri na ito, nangangahulugan ito na sinasaktan niya ang mga nakatatanda sa pamamagitan ng isang mapagmataas na saloobin. Gustong-gusto ng entertainment industry na paikutin ang mga bagay-bagay. Maraming artista ang iniiwasan dahil may nasabi silang mali. Bago pa makapagsalita si Daisy, proud na sinabi ni James, syempre, dapat alam mo kung sino ang sumusuporta sa kanya. Nais niyang bigyang diin na nagtrabaho siya sa ilalim ni Charlie. Ginawa siyang A-lister ni Charlie, kaya hindi nakakagulat kung si Daisy ang naging Best Actress Award winner. Gayunpaman, mula sa pananaw ni Susan, sinabi ni James na si Daisy ay kanyang babae. Kabanata 1887. Bahagyang madilim ang ekspresyon ni Susan. Ganyan na ba sila kalayo? Sinaman ang tingin ni Daisy si James. Bakit ka nagpapakita? Kailan ka kukuha ng Best Actor Award para kay Charlie? Tumalikod siya. Hindi ako interesado dyan. Nandito lang ako para magpalipis oras. Napaawang ang labi ni Daisy habang sinasabi, adik ka sa pagiging inutil. Miss Vanderbilt, how could you say that about James? Tahimik na nagsalita si Susan para sa kanya. Hindi niya kasalanan na hindi siya talented. Naniniwala ako na nagawa na niya ang lahat. Kung magsalita siya para sa kanya, maaaring magpasalamat siya. Kita mo, ako lang talaga ang nakakaintindi sa kanya. Tumingin si Daisy kay Susan, na hindi niya gaanong nakakatrabaho mula nang sumali sa team. Ang kanyang karakter ay hindi pa nagpapakita sa pelikula.
Si Daisy ay may normal na pakikipag-usap kay James, ngunit tila mababa ang tingin nito sa kanya sa mga mata ni Susan. Bago magsalita si Daisy, nagbago ang ekspresyon ni James. Kinausap ko si Daisy, bakit ka nakikialam? Natigilan si Susan. James, at sabi mo hindi ako talented. First, gusto ko lang magpalipis ng oras. Kung talagang seryoso ako dito, ang pagkuha ng Best Actor Award ay sandali lang. Naiinis siyang nag-cross arms. Pamilyar siya kay Daisy, kaya katanggap-tanggap na tawagin siyang walang kwenta. Gayunpaman, hindi siya magiging napakasaya kung tatawagan siyang inutil ng isang taong hindi niya lubos na kilala. Nangangatog ang tuhod ni Susan. Tinawag siya ni Daisy na walang kwenta, pero siya ang nasaktan sa pagtatanggol sa kanya. Tinapik ni Daisy ang balikat niya. Kung nakita ka ni Charlie ngayon, baka maluha-luha siya sa pagmamalaki. Pero gusto ko pa ring maging inutil. Tumalikod siya at sinabing, maganda kung ganyan. At least, naisip niya na. Si Susan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinagmamasdan kung gaano sila kasaya sa pakikipag-ugnayan. Nabulag yata ang crush niya kay Daisy. Hindi niya maaaring hayaan na magpatuloy iyon. Nakahanap ng dahilan si Susan at umalis. Pinanood siya ni Daisy na lumayo at nagtanong, is she a fan of yours? Ikinaway ni James ang kanyang kamay. Fan, hindi kami close. Kakatrabaho lang namin sa isang palabas. Kakaiba siya. Mabilis na nakarating si Freya sa lokasyon ng paggawa ng pelikula. Si Daisy ay may hawak na malaking parasol na nakatayo sa ilalim ng araw at nagbabasa ng script. Tinutulungan siya ng makeup artist na hawakan ang kanyang makeup. Daisy, lumapit si Freya sa kanya at kinuha ang parasol. Pwede kang tumutok sa script. Hahawakan ko ito para sa iyo. Tumingin si Daisy sa light-colored scarf sa leeg niya at nagtanong, hindi ka ba nag-iinit? Huminto si Freya at hinawakan ang scarf habang iniiwasan ang eye contact. Hindi naman. Medyo mababa ang kwelyo kaya kakaiba ang pakiramdam na walang bagay sa leeg ko. Na-curious si Daisy dahil nasa ilalim lang ng collarbone niya ang kwelyo niya. Hindi iyon mababa. Nagsimula ang paggawa ng pelikula, kaya ang mga aktor at crew ay pumwesto. Tumayo si Freya at tumingin sa gilid. Ipinanganak si Daisy para maging isang artista dahil napakahusay niyang naiportray ang karakter. Kahit na she was acting alongside more experienced actors, she was able to handle it well. Kasama sa sumunod na eksena ang babaeng lead na hinagupit ng male lead dahil hindi niya natapos ang kanyang misyon. Tumulong ang crew na magdagdag ng padding sa likod ni Daisy. Totoo ang latigo, at talagang ginamit ito ng lead. Gumagawa pa rin ito ng latigo kahit na may padang. Kahit na ang sakit ay hindi totoo, ang puwersa na ginamit ay maaaring masyadong nakafocus ang aktor sa kanyang pag-arte o sinadya, ngunit itinama niya ang kanyang latigo, at tumama ito sa likod ng kanyang kamay. Kabanata 1888. Hindi iyon inaasahan ni Daisy, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Nasusunog ang braso niya, huminga siya ng malalim at namutla ang mukha niya. Samantala, nanginginig ang mga balikat niya. Walang nakapansin sa nangyari, at hindi niya hiniling na tumigil sila. Pagkatapos sumigaw ng direktor, tumayo siya. Mabuti naman. Lumipat tayo sa susunod. Tinulungan ni Freya at ng crew si Daisy na makatayo, ngunit tila hinawakan nila ang kamay, at sumirit siya. Tanong ni Freya, Daisy, are you alright? Kinawayan ni Daisy ang kamay niya. Inalis ng crew ang padding sa likod niya. Hindi binanggit ni Daisy na hinampis ang kanyang kamay bago magpalat ng damit kasama si Freya. Sa pagpapalit, tinanggal ni Daisy ang kanyang damit at nakitang may malaking pasa sa kanyang braso. Ilang beses na siyang tinamaan ng latigo, at mula noon ay namamanhid na ang kalahati ng braso niya. Pumasok si Freya at nakita niya ang pasa, kaya sumugod siya. Nataman ka. Ngumiti siya at sumagot, I'm fine. Karaniwan sa mga artista ang masaktan habang nagpe-film. Namamaga, maghintay dito. Kukuha ako ng ice. Lumabas si Freya sa kwarto at humingi ng ice pack sa crew. Nang madaanan niya ang isa sa mga sasakyan, may narinig siyang usapan. Mitch, ang hirap mo ngayon. Do you think she will suspect anything? Sinundan iyon ng boses ng isang lalaki. Ano ang pinaghihinalaan? Karaniwang masaktan habang kinukunan. It just means I was into character. Natigilan si Freya. Bumagal siya at lumapit sa sasakyan. Nang masiguro niyang wala na siya sa paningin, nakita niya ang male lead actor na si Mitchell Santos na nakayakap sa isang aktres. Nasa braso niya ang babae at hahalikan sana siya nang tumalikod ito at harangin ang mga labi niya. Mitch, huwag.
Paano kung makita tayo ng mga tao? Suzy, pinaghirapan ko siya, so kailan mo ibibigay ang reward ko? Hinaplos ni Mitchell ang palad niya. Itinago ni Susan ang kanyang pagkasuklam ngunit kailangang tumingin sa kanya. Hindi na kailangang magmadali, marami tayong oras, hindi ko hahayaang bigyan mo siya ng problema nang hindi ka nababayaran. Si James Tell lang ang inaalala niya. Si Mitchell ay isang taong ginagamit niya laban kay Daisy. Kung hindi lang dahil mahal na mahal niya ito at gagawin ang lahat para sa kanya, hindi man lang siya susulyapan ni Susan. Lumingon si Freya at mabilis na umalis. Pagbalik niya sa changing room, iniabot niya ang ice pack kay Daisy, na inilapat sa kanyang nabugbog na bahagi. Mabilis na nawala ang nasusunog na sakit. Napansin ni Daisy na may gustong sabihin si Freya at nagtanong, ano ang mali? Tumingin si Freya sa pinto at hininaan ang boses. Sa tingin mo ba masyado lang sa karakter ang aktor? Tumigil si Daisy. Bakit mo natanong? Hinayla ni Freya ang isang upuan at umupo. Pagbalik ko nakita ko siyang nakayakap kay Susan. Sinadya kanyang saktan at tinuturuan ka daw niya ng leksyon. Natahimik si Daisy. Tuturuan ako ng leksyon sa ngalan ni Susan. Wala siyang nagawa kay Susan. Dahil ba sa tinawag niyang walang kwentang lalaki si James? Tanong ni Freya, Daisy, tinawid mo ba siya? Napabalikwas si Daisy at biglang tumawa. I guess, hindi niya ito masyadong pinapansin. Gayunpaman, ang susunod na eksena na kanilang kukunan ay kapag naghiwalay sila, at sasampalin niya ang pangunahing lalaki. Handa na si Daisy nang tumingin siya kay Mitchell. Sampilan ba talaga kita? Inaayos ni Mitchell ang kanyang makeup. Natigilan siya sa narinig, pero ngumiti siya at sinabing, oo naman. Iyon ay magmukhang totoo. Kabanata 1889. Ang bawat artista ay kailangang dumaan sa ilang mga eksena kung saan sila ay maaaring tamaan. Isa pa, babae siya, kaya kahit anong sampal niya sa kanya, hindi magiging masama. Lalaki siya, kaya kung hindi niya kayang kunin iyon, hindi siya makakasurvive ng matagal sa industriya. Malapad ang ngiti ni Daisy. Great! Nang magsimula ang filmang, sinampal siya ni Daisy, at dahil sa lakas ay nawalan siya ng balanse at napaatras ng ilang hakbang. Natigilan si Mitchell. Lumingon si Daisy para kausapin ang direktor. I'm sorry, pwede ba natin ulitin yon? Masyado akong in character at sinampal siya ng sobrang lakas. Nag-aalala tuloy si Daisy. I'm so sorry. Mitch, ayos ka lang ba? Hindi inaasahan ni Mitchell na magiging ganoon kalakas siya. Ang sampal niya ay namula ang mukha niya. Ilang taon na siyang umaarte, at hindi pa siya sinampal ng ganito kalakas. Sobra na iyon. Naghihiganti ba siya sa paghagupit? Hindi pwede. Hinawakan niya ang mukha niya pero pinilit niyang ngumiti. It's fine. Sa pangalawang pagkakataon ay inilagay ni Daisy ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso, at ang sampal na iyon ay mas malakas pa kaysa sa nauna. Nakakita siya ng mga bituin, at ang kalahati ng kanyang mukha ay namula at namumula. Nakita ni Freya ang nangyayari. Maaaring sinabi ni Daisy na wala siyang pakialam ngunit talagang naghihiganti. Naisip ng assistant director na kakaiba, kaya pumunta siya sa direktor. Masyado bang mahirap iyon? Sabi ng direktor, hindi. Sasampalin daw siya ng lead dahil galit na galit ito sa kanya. Walang paraan na masampal niya ito ng mahina. Pumayag naman si Mitchell na dapat totoong sampal din ang sampal. Walang masabi ang assistant director dahil napag-usapan na ng mga aktor ang sampal. Pagkatapos ng filmang, naglakad si Daisy patungo kay Mitchell na may dalang ice pack. Kinailangan niyang subukang huwag tumawa nang makita kung gaano siya nagalit. Mitch, ngumiti siya at tumayo. Yes, inabot sa kanya ni Daisy ang ice pack at mukhang sincere na kahit siya ay naniwala. I'm really sorry about that. I was so into the character, kaya medyo matigas ang mga sampal. You wouldn't blame me, di ba? Nagpapang mga ugat ni Mitchell habang nakakuyom ang panga. Pero dahil binigyan siya nito ng pagkakataong bumaba at humingi ng tawad, ipapakita nito na hindi siya maganda kung gagawin niya itong big deal. Of course, I wouldn't. Maaaring mawalan ng kontrol ang mga aktor kapag masyado silang mahilig sa karakter. It's very common. Ngumiti ng matamis si Daisy. Natutuwa akong naiintindihan mo. Hindi ko ine-expect na magiging magaling din ang isang lalaking may mahusay na acting skills na tulad mo. Tuwang-tuwa si Mitchell na pinuri. Salamat, Miss Vanderbilt. Kinausap niya ito ng kaunti at tumingin kay Freya, na nasa likod ni Mitchell. Nagtama ang kanilang mga mata, at nagdahilan siya kay Mitchell matapos makuha ang kanyang mensahe. Sa sandaling lumingon si Daisy,
isang mababaw na ngiti ang ipinakita niya. Gaya ng inaasahan, kinabukasan, naging trending subject ang balita tungkol kay Daisy na sinasadyang sample si Mitchell ng sobrang lakas. Nagtalo ang mga netizens dahil akala ng ilan ay masyadong mahina si Mitchell, ang iba naman ay nagsabing masyado raw nagpapuwersa si Daisy, at iba pa. Ang mga tagahanga ng parehong aktor ay nagtatalo, at ang Twitter ay naging isang larangan ng digmaan. Umupo si Daisy sa kanyang upuan, binasa ang script at hindi pinapansin ang lahat ng nangyayari online. Nang makarinig siya ng commotion, tumangala siya at isinara ang script niya, saka tumayo para tanungin ng crew, ano ang nangyayari. Sagot ng isa sa mga tripulante, parang gumagawa ng eksena dito ang mga fans ni Mr. Santos. Huwag mag-alala, Miss Vanderbilt. Bahala na ang crew. Kabanata 1870 po. Palaging nararamdaman ng crew na napaka-professional ni Daisy, ngunit sa pagkakataong ito, halatang-halata na ang mga tagahanga ni Mitchell ang lumagpas sa linya. Ang sampalan ni Mitchell ay pinag-usapan sa pagitan nila bago nagsimula ang paggawa ng pelikula. Sinampal siya ni Daisy para lang magmukhang makatotohanan. Walang nakakaalam na magiging trending topic ito. Walang sinabi si Daisy, parang inaasahan na niyang mangyayari ang lahat ng iyon. Ang mga tagahanga ay nakabarkada sa labas at sinubukang ipagtanggol si Mitchell, sumisigaw para ipaliwanag ni Daisy ang kanyang sarili. Ayaw ng direktor na lumampas sa proporsyon ng bagay na ito, kaya hiniling niya kay Mitchell na hawakan ito. Sinubukan ni na Mitchell at Susan na pakalmayan sila, na nagsasabi lamang ng magagandang bagay tungkol kay Daisy at hindi kailanman binabanggit kung sino ang may kasalanan sa buong panahon. Nagalit ang mga tagahanga na kailangang tumama ang kanilang idolo, ngunit hindi sila mapakali ngayong ipinagtatanggol siya nito. Mitchell, namamagapay ang mukha mo. Kasalanan ni Daisy Vanderbilt, pero bakit mo siya pinagtatanggol? Nakakadurog ng puso natin. Masyado kang mabait, kaya ka nabuli. Sino si Daisy? Nanalo lang siya ng Best Actress Award. Kung hindi dahil sa impluwensya ng kanyang pamilya, hinding-hindi siya mananalo niyan. Ang parangal ay kaina-hinalang nanalo. Tuwang-tuwa si Susan habang nakikinig sa mga tagahanga ni Mitchell na pinapagalitan si Daisy. Napakaraming tagahanga ni Mitchell, at kahit na wala silang magagawa kay Daisy, sapat na iyon para bigyan siya ng negatibong liwanag. At dahil ipinagtatanggol siya ni Mitchell, naging maganda ang hitsura niya. Kaya, ginawa nitong parang isang taong mang-aapi ng iba si Daisy dahil sa kanyang kapangyarihan. Si Daisy ay ang prinsesa ng Goldman at nagkaroon ng isang makapangyarihang pamilya. Sa kabilang banda, si Mitchell ay nakarating sa kanyang kinaroroonan dahil sa kanyang mga merito, kaya umani ito ng simpatiya. Si Daisy ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi niya ito sinampal ng malakas, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magalit sa kanya. Nagsalita din si Susan. Alam kong masama ang loob mo kay Mitchell, pero makakaapekto ito sa kanya. Hindi naman sinasadya ni Daisy na sampilan siya ng husto. Magaling siyang artista, kaya normal lang na maging makatotohanan ang kanyang pag-arte. Mas mabuti kung hindi niya sinabi iyon. Hindi nakakagulat, ang mga tagahanga ni Mitchell ay sumabog pagkatapos niyang gawin ito. Anong ibig mong sabihin na hindi mo sinasadya? Siguradong sinadya. We don't care who she is. Gusto lang namin ng hustisya para kay Mitchell. Dahan-daang naglakad si Daisy. Anong hustisya? Natigilan sina Susan at Mitchell at napalingon sa kanya. Paanong hindi siya magtatago ngunit sa halip ay magpakita pagkatapos ng mga bagay-bagay. Naglakad si Susan palapit sa kanya. Miss Vanderbilt, huwag po kayong magalit. Mga tagahanga sila ni Mitch at masama lang ang loob sa kanya. Huwag niyo silang sisihin. Nakuha ni Susan ang puso ng mga tagahanga nang magsalita siya para sa kanila. Susan, salamat sa pag-aalaga, ngunit ito ay sa pagitan ng mga tagahanga. Mas maganda kung hindi ka makisali. Nakakatakot kung kalad ka rin dito. Tumingin si Mitchell kay Daisy at ngumiti. Miss Vanderbilt, humihingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking mga kaibigan para sa paggawa ng ganitong kalaking gulo. Hindi pagkakaunawaan ang lahat. Natutuwa akong malaman mo na hindi pagkakaunawaan iyon. Anong ugali ito? Hindi masaya ang kanyang mga tagahanga. Pinagtatanggol ka ni Mitchell at Susan, pero sinabi mo na hindi ito pagkakaunawaan sa halip na humingi ng tawad. Napangiti si Daisy. Misunderstanding lang talaga.